Tuloy-tuloy ang paghahatid ng GMA News ng mga nangungunang balita ngayong Webes. Kamakailan, maraming customer ng Meralco ang nagulat sa laki ng itinaas ng kanilang bill sa kuryente ngayong buwan. Kabilang sa mga nasilip ang charges na hindi naman nila kinonsumo. Pinuna rin yan sa pagdinig ng Senado kahapon. At para malinawan tayo sa mga issue, makakausap natin si Energy Secretary Sharon Garin. Secretary Garin, magandang umaga po. Good morning po. Opo, bagamat ito'y nasa poder po ng ERC, sa DOE po ba pwede kayong mag-utos na alisin ng Meralco bill yung mga naki-question charges? Ang presyo kasi is under ERC, ano? So ang kung ano man i-charge mo diyan sa o ilagay mo diyan sa bill mo, it always has to get approval under ERC. Opo. So itong mga government taxes tulad ng sa senior citizen, renewable energy, pati yung other charges, nasa batas po ng EPIRA Law. Doon po ba sa renewable energy, nagagamit ho? Meron tayong mga proyekto sa DOE? Opo. Actually, naka-separate lang yan, pero generation yan no? Kasi ito po para magkaroon tayo ng kuryente at ang power galing po sa renewable, merong mga programa yung DOE. So, ito po yung mga auction namin para sa renewable energy. So, naka-separate lang siya sa generation kasi sa kontrata yan ng Meralco yung generation, may kontrata yung Meralco. Para kailangan ng Meralco ng power. So, meron siyang dalawang paraan yan Pwede siyang magkontrata sa power plant or yung isa is yung green energy auction na kinukunan din ng power dyan. So, it's where we get our energy. Okay. Kung aalisin mo ba yun, kaya pa rin ng DOE ng mga renewable energy projects? Kung aalisin natin yan, mawawala yung mga mapapawasan po yung renewable energy projects natin. At mapapawasan yung power natin. Okay. Papawasan nila, dami na yung mga coal natin, yung mga diesel natin. Okay. At the same time, mapapawasan po yung power, kaya makukulangin tayo sa power din. Opo. Kasi ginagamit din yun ng Meralco Opo. Sa ibang usapin po, itong banta po ng NAPOCOR na baka rotational brownouts sa ilang isolated areas, mga independent power producers, ano pong gagawin ng DOE para ito'y maiwasan po? Kasi ang taas daw po ng diesel at yung subsidiya sa diesel, sinasabi na may delay din daw po. Sa mga isla natin, kasi di ba halos lahat sila diesel yan, 97%. Yes. Opo. So ang ano namin nag-issue kami ng directives sa NAPOCOR tsaka sa PNOC. Sinasabihin na yung NAPOCOR, check nyo lahat ng mga power plants niyo na mga diesel kung may pangangailangan sila sa diesel. At the same time, sinabihan namin na pwede silang kumuha sa PNOC ng langis na mas mura at available lang para lang sa mga power plants. Para hindi po affected, Kasi pag tumaas yung diesel, tataas din yung babayaran nila. So, parang tutulungan na lang sila ng PNOC or ng gobyerno na makakuha ng murang langis. Okay. Pero sa Metro Manila, hindi posible po yung rotational brownouts? Hindi naman tayo nagkukulang sa langis, Okay. Pero kaya kung meron mang rotational brownout or kung anong mangyayari sa iba't ibang parte ng bansa, it's not because of fuel shortage. Okay. Siguro baka nag-maintain lang or nasira yung planta, pero hindi po dahil po sa mga shortage. Kasi minsan may mga nasisirang planta dahil sa init, umiinit din yung makina nila So mga ganun po, pero hindi po dahil po sa kakulangan ng fuel. Opo. Secretary Garina, sa gitna tayo ng trading, ano ba asa next week? Rollback ko ba o pagtaas ng presyo? Dahil meron tayo all-time record low ng piso kontra dolyar.
Oo, mukhang yung trend so far. Sa bagay, ano pa lang, 3 araw pa lang. Yes. Pero mukhang paakyat siya eh. So baka may all price hike tayo next. All price hike. Okay, maraming salamat po, Secretary Alright. Sharon Garing. Ingat po, ingat po. Thank you. Nasa kustudiya na ng Bureau of Internal Revenue ang 19 na sasakyan ng mag-asawang kontratistang Sara at Curly Discaya. Itinurn over ng Bureau of Customs ang mga sasakyan na may mahigit 7 billion pesos na tax liabilities. Patuloy pa itong iimbestigahan ng BIR. Bukod sa mga itinurn over sa BIR, may 13 iba pang sasakyan ang mga Discaya na nailagay noon sa kustudiya ng BOC at naipasubasta. Naharap ang mag-asawang Discaya sa mga reklamong tax evasion. Si Sara Discaya may kasong graft at malversation dahil sa questionableng flood control project sa Davao Occidental. Nasa kustudiya naman ng Senado si Curly matapos ipa-contempt ng Senate Blue Ribbon Committee. Pinayagan siya ng Senado na pansamantalang lumabas at dalhin sa ospital para maoperahan sa balikat ayon kay Senate Secretary Mark Leandro Mendoza. Napagdesisyonan ng House Justice Committee na huwag buksan ang kahon na naglalaman ng tax record si Vice President Sara Duterte at kanyang asawa. Ipapaubayan na raw ang pagbubukas ito sa Senado na tatayo bilang impeachment court. Kaugnay naman sa banta umano ng bise laban sa Pangulo, may lead na raw ang NBI tungkol sa kinausap na hitman ng bise. May unang balita si Ian Cruz. Ipinalabas sa impeachment hearing ng House Justice Committee ang videong ito ni Vice President Sara Duterte. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Huwag kang mag-alala, ma'am, sa security ko. Kasi may kinausap na ako na tao. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romualdez. No joke. No joke. Nagdilin na ako, ma'am. Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. And then he said yes. May tuturing daw na inciting to sedition ang pahayag ng Vice Presidente ayon sa National Bureau of Investigation. Based on the investigation conducted by the NBI, complaint referred by the NBI, which includes inciting to sedition, contains all the necessary evidence to prove the essential elements of the crime and should be docketed for preliminary investigation. May tuturing din daw na grave threats ang ginawa ng pangalawang Pangulo. Ang naging findings po ng NBI, the acts of the Vice President constitutes grave threats. Batay sa revised penal code, ang grave threats ay pagbabanta laban sa isang tao, sa kanyang dangal o ari-arian at sa kanyang pamilya. Nakitaan din daw ito ng NBI ng reasonable certainty of conviction. Sabi nga ng NBI, there is reasonable certainty of conviction against VP Sara on 1 count of inciting to sedition and 3 counts of grave threats. Kung hindi tama ang ugaling ito para sa second highest official of the land, mas lalong hindi po ito karapat-dapat para sa isang tao na nag-aambisyon na maging highest official of the land. Ang application nga namin, that is a threat. That is an actual threat to the President and to the wife and the former Speaker. Kinumpirma rin ng isang opisyal ng NBI na base sa kanilang pag-iimbestiga, may kinausap ng hitman si Vice President Duterte. We have leads already. We have some personalities that we are surveillance at sinusundan po namin. And this is the assassin hired to kill the President, the First Lady, and the former Speaker, which we saw from her video. It's not been denied na mayroon pong itinayong Vice President Sara, parang Vice Presidential Security Group, yung sarili niyang group. So, yun na lang, in general, we're looking on those individuals in the close associates of the Vice President. May kontrang manifestation naman si Representative Paulo Marcoleta. I have a copy of a more complete video. And I can say that the video was spliced
and edit it out. Meron pong mga tanong doon that led to the Vice President's response. Kasama rin daw sa iniimbestigahan ng NBI ang iba pang pahayag ng Vice Presidente, maging ni Davao City Mayor Baste Duterte. Just recently, I think first week of April, there was a rally in Club Filipino when they launched the Rage. Even the name, you'll see it, Rage. So, wherein the Mayor Baste Duterte made reference to kuhain yung ulo ng Pangulong Marcos. And we've noticed a pattern na paulit-ulit, laging sinasabi, kuhain yung ulo. At dahil daw sa iba pang banta sa Pangulo, naglunsad ng task force ang NBI para imbestigahan ang lahat ng ito. Tinalakay rin sa pagdinig ng selyadong kahon na naglalaman ng tax records ng bise at kanyang asawa na isinumite sa komite ng Bureau of Internal Revenue. Pinagbutohan kung bubuksan ito, pero sa huli, The motion to open the box is hereby denied. So ruled. 38 miyembro ng komite ang nag-no habang 6 naman ang nag-yes. Dapat makita na po sa puntong ito natin. Kasi tayo yung magiging prosecutors later. Dapat pong mabuksan ang box na yan. Dahil pag hindi nabuksan yan, parang tayo ang gumawa ng betrayal of public trust. Hindi po ito usapin ng pagdududa lamang. Ito po ay usapin ng pagtitiyak. Sapagkat ang katotohanan, Madam Chair, kapag may sabat na batayan, ay dapat hindi kinakatakutan, ito ay nilalahad. Pero giit na mga ayaw pabuksan ang kahon, kahit may kapangyarihan man ang komite na gawin ito, kailangan pa raw ba? The crucial question is, kailangan ba natin buksan? Para sa akin ay nandyan na ang ebidensya, sapat na yan para makapagdetermina na tayo kahit hindi natin bubuksan yung kahon na yan. Keep it sealed right now. Hayaan natin ang Senado ang magbukas nito bilang bahagi ng impeachment trial para buksan ang katotohanan sa tamang panahon ng paglilitis. May nagsabi ring magpreno muna, baka gamitin ulit ito laban sa kanila. Opening this box, although we do believe has enough legal basis, might trigger another petition in the court to again stop the proceedings. Naghain ng reklamo si Second Gentleman Mans Carpio dahil sa paglalabas ng kanilang financial transactions sa impeachment hearing. Nagpasa ang House Committee on Justice ng manifestation of support para sa mga kinasuhang kongresista kasama si Justice Committee Chair Jervil Luistro. Magreklamo na sila hanggat gusto nila. Ngunit hindi nito mababago ang isang simpleng katotohanan. Ang konstitusyon ang pinakamataas na batas. At ayon sa konstitusyon, lahat ng opisyal ay dapat may pananagutan sa taong bayan sa lahat ng oras. Ito ang unang balita. Ian Cruz, GMA News. Unanimous ang naging boto ng House Justice Committee na may probable cause para litisin ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte. At kaugnay niyan, makakapanayan po natin si Committee Chairperson, Representative Jervil Luistro. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Si Maris Umali po ito. Good morning, Maris, and thank you for having me in your morning program. Maraming salamat din po sa pagpapaunlak. Una po sa lahat, tanong po ng marami, ano po ba ang magiging susunod na mangyayari ngayong idineklara ng may probable cause para ituloy sa trial ang impeachment complaints laban kay Vice President Sara Duterte? Kagaya po ng ating naging order sa committee, magkakaroon po tayo ng pagdinig ngayong darating na May 4, 2026 at 10 o'clock in the morning. That is at the People's Center as well. Ito ay kaugnay ng pag-aaproba ng ating ipinahahanda na committee report along with the resolution setting forth the articles of impeachment. Maidagdag ko lang, Maris, no? Kahapon, napanood din ninyo
nag-motion si Congresswoman Laila de Lima for consolidation. So, dalawang impeachment complaint. Sabalia at Cabrera, lahat ng allegations dito, i-consolidate na under one articles of impeachment. We can have one articles of impeachment only before the committee, and we can transmit one articles of impeachment only as well. We can transmit only one to the plenary. Gaano po katagal bago masimulan yung trial proper? Because I understand, dadaan po ito sa plenaryo. At paano niyo po nakikita magiging takbo nito sa Senado gayong kakailanganin naman ng 2/3 vote doon po sa Senado? Well, as to when, I can only speak for myself, no? Magtra-transmit kami on May 4. And then we anticipate that the plenary will be transmitting these documents to all the members of the House of Representatives. So after giving them reasonable time to study the articles of impeachment and all the documents, the plenary should be ready to vote, no? As to when, it will depend on the plenary. And once they voted on this document, and if it is on the affirmation of probable cause, kung pagtitibayin ng plenaryo ang probable cause na nakita ng Justice Committee, kung yan ang paninindigan ng at least 1/3 ng members of the House of Representatives, then matra-transmit yan sa Senate. Kaya as to the question, when will the plenary vote happen? It will depend on the plenary. No? Ang mahalaga, makapagpadala muna sila ng kopya ng mga dokumentong ito, most especially to the Vice President and to the members of the House of Representatives, for them to be able to come up with an informed decision. Maalala mo, Maris, ito ang nilalaman ng Supreme Court decision sa kasong Duterte versus House of Representatives. Dapat pagkalooban ng sapat na panahon ang mga miyembro ng House of Representatives upang mapag-aralan nila ang articles of impeachment along with attached documents and the evidence bago sila bumoto dito. And to which you are confident that it will pass the plenary? I do not want to preempt what will happen in the plenary, Maris, no? Kasi maraming factors, I think, which the members of the House are considering. One, we are not certain yet about the stand of the party leadership. At napakaraming partido ang nandiyan dyan sa loob ng House of Representatives, di ba? So we are not certain about that. Secondly, we cannot blame the members of the House of Representatives in considering the fact na malapit na rin yung susunod na national election. Of course, we are all political personalities here and we have political interest as well to consider. Ma'am, halimbawa lang po na hindi makakuha. Halimbawa lang po hindi makakuha ng sapat na boto sa plenaryo ng Kamara. Ano po ang susunod na mangyayari rito? Kung hindi tayo makakakuha ng at least 1/3 na boto sa plenaryo, that will be equivalent to the final dismissal of the impeachment complaint. Tapos na. Patay na yung impeachment complaint or yung articles of impeachment kung hindi makakakuha ng sapat na boto doon sa plenaryo. And that is at least 1/3 of all the members of the House. Baligtarin natin, Maris. Kung makakuha naman ng at least 1/3 ng boto ng House of Representatives, that is tantamount to the affirmation of the findings ng probable cause ng committee. Ibig sabihin, pinagtibay ng plenaryo ang determination of probable cause ng Committee on Justice. In which case, it will warrant the immediate transmittal of the articles of impeachment to the Senate for trial. Alright. Kunin na rin po namin, ma'am, ang reaksyon po ninyo, no? Kasi sinabi po ni Congressman Pulong Duterte na may mga tumatawag umano sa mga chief of staff ng ilang mambabatas para pumabor daw sa impeachment at kung hindi ay mawawalan daw ng budget ang kanilang distrito. Komento nyo po rito. And as far as I am concerned, I beg to disagree to that. Wala po akong na-encounter na tumatawag na sino man maging sa akin or sa aking chief of staff concerning the support to this impeachment process. And I wish to add that in my capacity as chairperson, we did not stand for either party. We stood for the process, no? We stood for the process, Maris.
during the clarificatory hearing of the Justice Committee, impartial tayo, independent tayo, because we acted as investigators in a proceeding akin to a preliminary investigation. The mandate is very simple, to determine whether or not probable cause exists. After the voting yesterday, nanalo na ang probable cause. As a matter of fact, it was a unanimous vote. Now, I can officially say that the Justice Committee has a stand. And the stand is for the probable cause, no? From this day forward, our mandate should be able to defend the determination of probable cause by the Justice Committee. And if this will be affirmed by the plenary, our mandate will continue, and that is to prosecute the Vice President until his conviction in the trial by the Senate. Alright. Pero may sinasabi po ang defense team ng bise, no, na labag sa konstitusyon ang naging takbo po o yung naging disenyo ng impeachment proceedings. Ano po ang pahayag po ninyo rito? Well, they can always say that. They can always attack the constitutionality of the proceedings before the Justice Committee. As a matter of fact, we anticipated that since day one of our proceeding, no? Ang dami na nga ng petitions na nakabinbin sa Supreme Court. Nag-file pa sila ng criminal action against 4 members of the Justice Committee, and that includes myself, no? Anticipated namin lahat yan. Pero ang stand ng committee, so long as there is no TRO, so long as there is no injunction, our constitutional duty is to proceed with this impeachment process. Alright, maraming salamat po House Justice Committee Chairperson Representative Jervy Luistro sa inyo pong panahon at sa pagpapaliwanag po sa amin ng tungkol dito sa impeachment proceedings na ito. Maraming salamat, Maris, and good morning po sa lahat ng viewers and followers. Thank you. Magandang umaga po. Para sa mga naghahanap ng trabaho, mahigit 165,000 na trabaho pwedeng applyan sa Labor Day Job Fair ng Department of Labor and Employment bukas. Ayon sa DOLE, isasagawa ang job fair sa halos 70 lugar sa buong bansa. Inaanyayahan din pumunta ang overseas Filipino workers na na-repatriate mula sa Middle East dahil sa nagpapatuloy na gulo. Para sa ibang detalye tungkol sa job fair, bisitahin po ang social media account ng DOLE. Kontrolado na ang sunog sa Barangay 264 sa Santa Cruz, Maynila. Bukod sa mga bahay, nadamay sa sunog ang bahagi ng isang eskwelahan doon. At live mula sa Maynila, may unang balita si EJ Gomez. EJ? Igan, idiniklara ngang far under control ang sunog na sumiklab dito sa Barangay 264 Santa Cruz, Maynila kaninang 5:06 a.m. Ayon sa BFP, naging pahirapan ang pag-apula sa apoy dahil masisikip ang daan at ang mga bahay gawa sa light materials. Ay my gosh! Wala! Sobrang lakas! Ayan guys, ang daming bombero. Kuha sa videong ito ang naglalagablab na apoy sa Barangay 264 Santa Cruz, Maynila. Sumiklab ang sunog kaninang pasado alas 2 ng madaling araw. Agad itong itinaas sa unang alarma. Dikit-dikit ang mga bahay kaya mabilis na kumalat ang apoy. Umabot ito ng ika-4 na alarma bago mag alas 4 kanina. Ibig sabihin, hindi bababa sa 16 na fire trucks ang kinailangang rumisponde. Hindi pa rin na yung apoy, mas lalong lumakas. Grabe, kawawa naman sila. Kawawa yung mga nasunugan. Nahirapan ang mga bumbero sa pag-apula sa apoy dahil masisikip ang daan. Maraming linya ng kuryente ang nagputukan. Umabot sa mahigit 120 ang fire trucks ng BFP at fire volunteers na rumisponde sa sunog. Marami sa mga apektadong residente walang naisalbang gamit. Ilan sa mga nasunugan ay nananatili ngayon sa Santa Cruz de Magdalena Chapel. Ang iba nasa San Jose de Trozo Church. Kasama ng ilan sa mga lumikas ang mga alaga nilang hayop. Ang 62 anyos na si Lola Lilia, muntik pa raw hindi makalabas ng kanilang bahay. Masyadong mausok, saka malakas, saka nahilo akong bigla, saka malakas pa ang nervyos ko hanggang ngayon. Hindi ko basta maalis. Nanginginig pa nga ang tuhod ko, saka dibdib ko dito. Nagdasal po ako ng malakas, sana po matigil na.
Ang 70 anyos naman na si Lola Erlinda, ginising at tinulungan na lang daw ng kanyang asawa para makalikas. Natutulog na po ako. Nagising ako sa sumigaw na, labas kayo, labas kayo. Yun ang pagkasabi po. Sa taranta ko, kung ano na lang yung pwedeng nabitbit na nakayanan po. Mainit na yung nadaanan namin. Napakahirap yung dinanas namin. First time po na nanginginig. Lahat na ng tupok na daw po. Inabot po doon, ma'am. Wala na tira. Yung sa pag-penetrate naman kasi, dahil informal settler siya, medyo nahirapan po tayo. Tapos nakapaligid, ospital, eskwelahan. Yung portalan naman natin, ma'am, pinangunahan lang kasi natin para hindi madamay yung school. Igan, ayon sa BFP, nadamay pa rin yung bahagi ng eskwelahan, yan yung third floor, no, dahil may katabi itong 3 palapag na bahay na natupok nga ng malakas na apoy. Binigyan naman ng mga pagkain ng mga apektadong pamilya mula yan doon sa lokal na pamahalaan. At hanggang sa mga oras na to, inaapula pa rin yung apoy at inaalam pa ng BFP ang sanhi ng sunog, gayon din ang halaga ng pinsala. At yan ang unang balita mula po rito sa Maynila. EJ Gomez, GMA News. Posibleng umabot sa mahigit 60 piso ang kada kilo ng lokal na bigas sa Setyembre ayon sa Department of Agriculture. Ngayon pa lang, nangangamba na sa dagdag na gastos ang ilang senior citizen na maagang pumila para sa 20 pesos na kada kilong bigas sa Pasay. May unang balita live si Nympha Ravelo ng Super Radio DZBB. Nympha, magandang umaga! Magandang umaga, Maris. Alas 9 pa ang bentahan ng bigas na 20 pesos kada kilo sa Pasay Public Market sa Libertad, Pasay City. Pero wala pang alas 5, pumila na ang gustong makabili na karamihan ay mga lolo at lola. Dala ang kanilang suki, 20 card at ID. Sinabi ng mga pumila na inagahan nila dahil sa abiso na 200 lang ang mabebentahan ng hanggang tig sa 10 kilo ng bigas. Ikinagulat at ikinadismaya nila ang ulat na maaari pang tumaas sa 60 pesos hanggang 62 pesos ang kada kilo ng bigas sa Setyembre. Ayon sa kanila, ngayong 50 pesos ang average na presyo ng bigas sa pamilihan, nahihirapan na sila. Kaya nga sila pumipila sa benteng bigas. Sa pagdinig ng Senado kahapon, sinabi ni Agriculture Secretary Francisco Tio Laurel Jr. na maaaring umakyat hanggang 62 pesos ang presyo ng bigas sa anihan sa Setyembre dahil sa pagtaas ng presyo ng oil-based fertilizer. Sa utos naman anihan ng Pangulo, may mga ginagawa na para yan maagapan. Kabilang dito ang subsidiya sa fertilizer ng mga magsasaka at paghikayat sa kanilang gumamit ng alternatibo sa imported. Maaari ring haluan ng imported na bigas o kaya ng puting mais ang local rice. Sabi ng mga nakaabang sa benteng bigas, okay lang sila sa magkahalong bigas at mais. Pero huwag naman daw sanang lumampas ang presyo sa 60 pesos kada kilo. Maris? Maraming salamat, Nympha Ravelo ng Super Radio DZBB. Samantala, posibleng umabot po o nakadepende sa batas at polisiya ng member state ng European Union ang aplikasyon sa political asylum ng isang non-EU national ayon sa European Union Ambassador to the Philippines. Sinabi niya yan sa eksklusibong panayam ng GMA News kaugnay sa political asylum application ni Zaldico sa France. Ibinida rin ng ambassador ang pinaplansyang free trade agreement sa pagitan ng Pilipinas at European Union. May unang balita si JP Soriano. Nagpapatuloy ang negosasyon ng European Union at ng gobyerno ng Pilipinas para sa isang free trade agreement o FTA. Oras na matapos, inaasahang magbubukas ito ng mas maraming trabaho, mas malaking investment at mas malawak na oportunidad para sa mga negosyo at produktong Pilipino. Posible ring mabawasan o maalis ang taripa sa ilang produkto at serbisyo na pinapasok ng EU sa Pilipinas at ng mga produktong Pilipino na ibinebenta sa mga bansa sa European Union. Sa eksklusibong panayam ng GMA News kay Massimo Santoro, European Union Ambassador to the Philippines, sinabi niyang ito na ang tamang taon para matapos ang negosasyon. I hope it's sooner than later this year. The rest will depend, no pressure, on the ability for negotiators to come to an end. 27 bansa ang kasapi ng European Union, kabilang na ang ilan sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, gaya ng France, Germany, Spain, Sweden at Denmark. For the Philippines, it will also translate into interesting job creation opportunities because clearly when investors from the European Union come to the Philippines, this also implies having more job opportunities for Filipino citizens.
Maliban sa trade, gusto rin daw palawakin pa ng EU ang National Copernicus Capacity Support Action Program for the Philippines o COFIL na isang 10 million euro EU-funded program. The Copernicus system, Mr. Ambassador, what specific commitments is EU giving to the Philippines in terms of that particular project? It is a system of satellites allowing for the observation of Earth from higher than the sky, and for ensuring, for example, again in terms of concrete impact for the Filipino people, checking crops, checking the consequences of natural disasters, trying also to help when it is about containing the consequences of the natural disasters. Sa usapin naman ng maritime security, sinabi ni Santoro na naglunsad na ang EU at Pilipinas ng dialogue sa security and defense, kabilang na ang kooperasyon sa maritime issues. Aniya, parehong naninindigan ang EU at Pilipinas para sa international rules-based order, kapayapaan at katatagan sa South China Sea. Ayon kay Santoro, suportado ng EU ang Pilipinas bilang ASEAN chair sa pagsusulong ng isang makabuluhang Code of Conduct sa South China Sea. Ang Code of Conduct ay ang ilang dekada ng binubuo na kasunduan na magiging alintuntunit sa South China Sea sa pagitan ng China, Pilipinas at iba pang bansa sa Southeast Asia na may inaangkinding bahagi sa South China Sea. Dahil kapwa kasapi ng European Union ang Czech Republic at France, tinanong din namin ang EU Ambassador tungkol kay Saldico na sa huling impormasyon ng Malacanang ay nasa France para humiling ng political asylum. Sinabi ni Santoro na sa ganitong mga kaso, anumang aksyon sa isang non-EU national na humihingi ng asylum ay nakadepende sa batas at national competence ng EU member state. The very specific answer would very much depend on a case-by-case analysis of the situation. Again, when in any case the national competence of each and every member states have to be fully respected. Posible rin daw ang koordinasyon sa pagitan ng Pilipinas, ng EU member state at ng international agencies gaya ng Interpol. Kahapon, nakapulong ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. sina French Ambassador to the Philippines Marie Fontanelle at Czech Republic Chargé d'Affaires Eva Tenzin sa Malacanang. Ayon sa Presidential Communications Office, humiling ang Pangulo ng karagdagang impormasyon mula sa kinatawan ng Czech Republic. Kabilang na ang rason kung bakit pinakawalan si Ko matapos maharang dahil sa kawalan ng kaukulang dokumento. Umaasa raw ang Pangulo sa mas maigting na pulis, legal at judicial cooperation sa France at Czech Republic para maibalik si Ko sa Pilipinas at mapanagot sa batas. Ito ang unang balita, JP Soriano, GMA News.